Ito yung glimpse ng ating practical driving course at kita nyo naman, sinabak na ako sa may highway or dito sa may kalsada, syempre with guidance. Pero kapansin-pansin kahit na umaga nagpa-fog na dito sa amin. Kaya yung visibility is affected pero buti na lang meron akong katabi na instructor para i-guide ako sa aking pagdadrive. Kaya samahan nyo ako and let's drive at mag-road trip. Medyo may kalayuan ng konti itong location ng practical driving natin kaya napaaga ako ng 1 oras and andito na kami sa may meeting place. So may kasama akong ibang estudyante at hinihintay namin yung sundo namin from the school. At dumating na nga yung sundo namin tapos sumakay na kami sa loob and papunta na kami doon sa training center. So kapansin-pansin, kumakapal na talaga yung fog, no? So umagang-umaga ganito kakapal yung fog. I'm not sure kung dahil ito sa paparating na Typhoon Goreng. So as you can see, nakakaapekto ito sa visibility, lalong-lalo na kapag nagda-drive ka sa kalsada na nagfa-fog. At tuluyan na ngang kumapal yung fog. Makikita nyo talaga na nakakaapekto sa visibility. Ayan, no? So, ganyan kakapal yung fog dito. And tapos yung katabi niya is bangin. Kaya doble ingat talaga o kaya triple kapag nagbibiyahe or nagda-drive ng nagfa-fog. Since we are in the province dito sa Benguet, ganito yung tanawin na makikita mo kapag nagda-drive ka sa highway. So, full of pine trees with all the fog and napaka-mystical siya. Kaya, ma-enjoy mo talaga yung ambience dito kapag mamamasyal kayo sa Benguet. May kalayuan talaga yung drop-off point hanggang sa training center for practical driving. Kaya usually, dito kami nagda-drive sa, lalong-lalo na sa mga estudyante. And good news kasi medyo nawala yung fog. Medyo clear na siya. So nakarating na nga tayo sa may bungad ng training center para sa ating practical driving course. So may madadaanan lang tayo na radio station, ayan. And then sa likod niya, so aakyat lang tayo ng konti and eto na. Dito na tayo magpe-practice driving ulit. Ayan, so medyo malawak siya and dito ka magi-start bago ka pupunta sa highway. At pagdating dito sa may area, mapapansin mo talaga na maganda yung tanawin. It's gloomy, it's foggy, tapos medyo malamig. Kaya kung titignan mo, ayan o, the fog is touching the ground. O diba? Saya. Kaya maglalagin muna tayo bago tayo magpa-practice driving. Bali, ang gagawin muna namin is mag-warm up dito sa side bago kami mag-drive sa highway. So, yung pagpapark, yung change gear, yung uphill, ayan. So, lahat yan iwa-warm up natin bago tayo isasabak. And then, after tayo mag-warm up, magkakaroon tayo ng at least a few minutes break and then sasabak din tayo sa highway. It's break time mga kaistorya. Makikita nyo, napaka-aliwalas tapos napaka-fresh air sa site dito. May mga pine trees tapos ang gloomy ng weather. At ayun na nga, sinabak na ako dito sa may highway and dahan-dahan ako nag-drive. Tapos ang ginawa ko, nag-drive kami from the site tapos yung highway and then patungo sa may drop-off point. Kaya dito na nagtatapos yung ating practical driving course for 2 hours. And for me, satisfied ako sa araw na ito. Ayun na nga, naiwan na tayo ng ating driving instructor at pabalik na siya doon sa may site. So, ang gagawin na natin is mag-jeep. Ito yung first jeep, then mamaya yung second jeep kasi 2 beses tayo magko-commute. Ayan. And in here, magkakaroon tayo ng at least 15 to 20 minutes drive hanggang sa may Capitol. Mag-aabang ulit tayo ng jeep number 2. Bale, eto na yung area kung saan ako nag-aabang ng jeep nung elementary tsaka high school. So, eto na nga, nakasakay na tayo ng jeep papunta sa bahay namin. Ito nga pala yung Buyagan Road. So, ilang beses na ako naka-jeep dito. So, ngayon naman, kakain naman tayo kasi past 12 na noon time. Lapit lang kasi sa amin itong Rebecca's Restaurant and masasarap ang mga pagkain, fresh vegetables, tapos ang dami. And then mura pa siya. So kung mapapansin nyo, ayan yung mga rice toppings. Special Rebecca's Rice, 175, pero ang dami niyan as in. So ito yung mga price.
As in, murang-mura talaga siya. 100 plus, 200 plus, and bihira lang makakita ka ng 300 plus pesos na mga menu dito. And ito nga pala yung mga beverage nila, mga 40 pesos, 45 pesos, 50 pesos. O di ba? Ang mura ng mga beverage nila dito, hindi umaabot sa 100 or 200. At ito na nga yung kinuha natin, special Rebecca's rice. Ayan, may egg, may highland vegetables, may chicken, may pork, o di ba? Fried rice pa. Kaya saan ka pa? Mabubusog ka talaga dito. And of course, yung pineapple juice. Tapos hindi rin mawawala ang ating sili na sausawan. Ang napakatamis ng pineapple juice na to, and I think dole ito na inka na nilagay lang sa glass of water, pero masarap pa rin siya. And eto na nga, kain na tayo. And alam nyo ba, sanay na talaga akong kumain mag-isa. As in ever since. Hindi ko alam kung bakit. Mas prefer kong kumakain mag-isa. Kaya eto, let's eat and enjoy. Sobrang nabusog ako, promise, kasi kumain ako doon sa school and then kumain ulit ako for lunch. Ngayon, naglalakad-lakad lang ako kasi malapit lang, walking distance from yung restaurant hanggang dito sa bahay. So, nakarating na tayo and mag-rest. Bali, ang next na driving lessons natin ay sa Monday na, and then the whole week na yon. So, 2 hours per day from Monday to Friday. After ko nagpahinga ng konting minutos, naglaba din ako. And eto nga pala yung pinalaba ko. Sinampay ko na lang dito sa loob kasi medyo nagdidrizzle na sa labas. Baka mabasa ulit yung damit ko. Ayan. So, sinabit ko na muna. And ganito yung magiging itsura ng panahon sa labas kasi. Ayan. Gloomy siya and medyo umaambon na. Kaya it's about time na ipasok yung mga labahan sa loob ng bahay. Kaya mukhang uulan talaga ng malakas mamaya. After a few hours, ganito na yung weather sa amin. Biglang naging ganyan, no? Very cloudy na siya. And nagbabadya ng uulan. Kaya isampay ko na yung dapat kong isampay kasi kakalaba ko lang kanina.